Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeps Ignacio at shoutout kay Leo Mer Pabol. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Chinshuang pagkatapos sabihin ito, humihingal na tumingin sa Aaron, puso abnormal mabilis. Si Chinshuang, na hindi naging ganito kalamag, ay hindi magaling magpahayag ng kanyang nararamdaman, kasama na ang kanyang ina na si Lin Mengzi. Ngunit sa pagkakataong ito, inilabas ni Chinshuang ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Mula sa oras na inakala niyang patay na si Aaron, alam niya kung gaano kasakit ang kanyang puso at kung gaano kawalan ng ulirat ang kanyang Diyos. Para sa kanya, ang mga araw ni Fang Fo ay parang langit na nahuhulog at walang araw sa dilim. Naunawaan niya ng husto na gusto niya ang alipin na sumusunod sa kanya. Gayunpaman, ang Aaron ay patay sa oras na iyon. Gusto niyang makipag-usap sa Aaron, ngunit walang pagkakataon. Ngayon, nakitang muli si Han Sanchen, naramdaman ni Chinshuang na hindi na niya pagsisisihan ang kanyang buhay. Kailangan niyang sabihin sa kanya ng malinaw kung ano talaga ang iniisip niya sa kanyang puso. 3,000, kung gusto mo, maaari tayong magkasama, at maaari kong talikuran ang aking katayuan bilang isang disipulo ng sekta ng Nihilismo at makahanap ng isang lugar upang manirahan ang aming sariling buhay kasama ka, okay? Pinilit ni Chinshuang ang kahihiyan at naghintay ng sagot ni Aaron. Ito ang kanyang boses, ngunit din umaasa sa oras na ito ay maaaring humawak Aaron, huwag magpakasawa sa kasamaan, alibughang anak pabalik. Hindi nagsalita si Han Sanchen, ngunit kumirot ang kanyang puso. Para sa kanya, hindi niya magustuhan si Chinshuang, dahil wala siyang puwang para sa sinuman kundi si Ivory sa kanyang puso. Sinundan siya ni Chi Yian sa loob ng 2 henerasyon, ngunit hindi nalipat ang Aaron. Para kay Chinshuang, ang Aaron ay maaari lamang tumanggi. Bagamat si Chinshuang ang pinakamagandang babaeng nakita ni Aaron, nagsakripisyo pa siya ng sobra para sa kanyang sarili. Ngunit hindi maaaring tanggihan ng Aaron si Chinshuang. Kilalang-kilala niya ang karakter ni Chinshuang. Kung kaya niyang sabihin ang mga salitang ito, nakaalis na siya. Kung tumanggi siya sa oras na ito, maiisip ng Aaron kung gaano siya kalungkot at kalungkutan. Sa makatuwid, wala siyang paraan para saktan si Chinshuang. Ngunit kung mas ayaw mo siyang saktan, mas dapat siyang hayaan ng Aaron na mamatay, ngunit ang kanyang pagtanggi ay hindi dapat saktan siya ng direkta. Naisip ito ni Aaron, matagal mula sa isang malamig na ngiti, Elder Marshal Sister Chinshuang, sa palagay ko ay mali ka. Ako Aaron ay mahirap na pinanggalingan, paano ko muling makikipaglaro sa iyo kung ano ang pag-iisa, at pagkatapos ay mabuhay ang mga mahihirap na araw. Ako ngayon ay nakatira sa isang napakabuti, napakasaya, sa paligid ng ilang mga pera ay hindi maaaring gumastos, ang ilang mga kababaihan ay hindi maaaring maglaro, ito libre at walang pidgel na araw, gusto mong ibigay ko ang buong kagubatan para sa isang puno, ikaw ba? Masyadong malupit, panipi. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, ang mukha ni Chinshuang ay parang abo, at ang kanyang puso ay mas nabaliw. Aaron, hindi mo ba maihahambing ang aking kagandahan sa mga babaeng iyon? Elder Marshal Sister, syempre mas maganda ka sa iba, pero kahit gaano ka pa kaganda, mapapagod ka lang sa paglalaro. Pero ngayon iba na ako. Iba't ibang babae ang kaya kong makipaglaro araw-araw.
Kaya bakit ako sumuko? Aaron matiis panloob na pagkakasala, ngunit sa ibabaw siya ay nagpapanggap na mapang-uyam. Upang maniwala si Qin Shuang, espesyal na bumalik ang Aaron sa oras na ito, ngunit ang mga luha ni Qin Shuang ay parang perlas, dumudulas mula sa kanyang mga mata at dahan-daang bumagsak sa kanyang magandang puting mukha. Para kay Qin Shuang, ang pinakamalungkot na bagay sa ngayon ay hindi na siya ay tinanggihan, ngunit hindi siya comfortable tungkol sa kasalukuyang pagpapasaysa sa sarili. Ni Aaron, bumalik ka at magkamali. Hindi ako worth it. Han 3,000 na tumitingin sa kanyang hitsura, sa puso ay talagang hindi makayanan, kahit na nais na gumanap ng dulang ito, ngunit pagkatapos ng lahat ay hindi pa rin maharap ang puso ng malungkot, isang bakas ng magulo na sakit sa puso mula sa mga mata pagkatapos ng flash, ito malamig na sabi lang. Mariing umiling si Qin Shuang. Si Aaron ay bumantong hininga sa kanyang puso at tumalikod upang umalis. Aaron. Qin Shuang sumigaw at sumigaw sa Aaron. Aaron maliliit na isang leng, kumagat ngipin, patuloy na lumakad patungo sa harap. 2 hakbang lang ang layo, biglang huminto ang Aaron, na nagpapasaya kay Qin Shuang. Ngunit ang susunod na pangungusap ni Aaron ay nasira ang kanyang isip. Nga pala, simula ngayon, wala na tayong relasyon. Hindi na ikaw ang nakatatandang kapatid kong Marshall, at hindi mo na ako alipin. Dahil doon, naghagis ng espada si Aaron at tumalikod para umalis. Sa pagtingin sa pamilyar na jade sword sa lupa, naramdaman ni Qin Shuang na nakakadurog ng puso ang tunog. Ang espada ang ibinigay niya kay Aaron, ngunit iniwan ito ng Aaron dito. Ito ay malinaw kung ano ang ibig sabihin nito. Ang mga luhang parang perlas, sa wakas ay hirap na dumausdes. Si Qin Shuang ay tumingin sa lupa na hindi na gumagalaw ang espada, bahagyang yumuko, ang buong tao ay niyakap ang kanyang mga tuhod at umiyak. Sa mahigit 20 taon ng kanyang buhay, lumuha si Qin Shuang sa harap ng mga tao sa unang pagkakataon. Bukod dito, hindi niya naisip na ang kanyang unang kalungkutan ay napakasakit at hindi malilimutan. Hindi rin niya inaasahan na ang kanyang malamig na buhay, sa unang pagkakataon para sa isang lalaki at bukas na puso, kapalit nito ay napakapait na puno. Sa daan pabalik sa inn, masama ang pakiramdam ng Aaron. Cruel. It's really cruel. I've never been lucky with my boys. It's not unexpected. Sa oras na ito, biglang bumantong hininga si Linlong. Bahagyang sumimangot si Aaron at hindi ito pinansin. Tingnan Aaron, huwag pansinin ang sarili. Lin, mahaba patuloy bababa kasinungalingan ng paraan, paano? Natatakot akong aminin kung ano ang nagawa ko. Ako, Aaron, ay hindi kailanman nagkasala. Ano ang hindi ko maamin? Malamig na sabi ni Aaron. Not bad. Napakawalang awa niya kay Qin Shuang, mahabang bulong ni Lin. Walang puso. Mapait na ngumiti si Han Sanchen, ngunit pakiramdam ko ito lang ang tanging pagpipilian ko at ang tanging bagay na magagawa ko para sa kanya. Alam na walang resulta, bakit hayaan niyang sayangin niya ang kanyang kabataan sa akin? Panipi, bagamat ang mga nagawa ni Qin Shuang ay hindi kasing ganda. Katulad ng kay Ivory, ang kanyang kagandahan ay lubos na nakatataas. Siya ay isa sa pinakamaganda sa mundo. Kakaibang paraan ni Linlong. Sa cognition nito, maraming asawa ang kayang mag-asawa ng dragon, at kahit na ito ay tao, basta malakas ka, hindi ba normal ang pagkakaroon ng 3 asawa at 4 na babae? May isang magandang babae tulad ni Qin Shuang bilang kanyang asawa. Isang pagpapala na nalinang ng maraming lalaki sa loob ng 8 henerasyon. Ngunit direktang tumanggi si Aaron. Kung hindi ka ako, paano mo malalaman kung gaano ko kamahal si Su Yingxia? Maliban sa kanya, walang babae sa mundo na mapapahalagahan ko. Si Qi Yian at Qin Shuang ay hindi maganda noon. Han 3000 smile, at ang mapanglo lang ay hindi pareho, sabi ni Ivory, ang kanyang bibig ay palaging hindi sinasadyang nagpapakita ng isang ngiti. Matagal na bumantong hininga si Lin. Malinaw, minamaliit niya ang katapatan ni Aaron kay Ivory, so, tanggihan si Qin Shuang sa ganitong paraan. Si Qin Shuang ay isang mabuting babae. Kung wala ako, makakahanap din siya ng maraming mahuhusay na lalaki. Kung hindi ko kilala si Ivory, dapat isa ako sa mga mabangis na humahabol. Sa makatuwid, kaya niyang mamuhay ng natural at walang pidgel na wala ako, at hindi kami mabubuhay ni Ivory na wala ang isa't isa. Matagal na umiling si Lin at sinabing,
Kung gayon, bakit hindi mo ipaliwanag sa kanya na kahit papaano ay may karapatan siyang malaman? Tungkol kay Chihian, sinabi ni Han Sanchen na imposibleng maging okay. Sa kabaligtaran, sa loob ng maraming taon, siya ay parang tinak sa kanyang puso. Sa simula, ganoon ang iniisip ni Han Sanchen, ngunit ano ang nangyari? Kahit na muling magkatawang tao si Chihian sa loob ng 2 henerasyon, palagi niyang minamahal si Aaron, ngunit ang Aaron ay maaari lamang siyang magkamali pagkatapos ng lahat. Ayaw maulit ni Han Sanchen ang trahedya, kaya ang pinakamahusay na paraan ay hayaan ang isang tao na sumuko ng buo sa isang tao. Kapag na-disappoint siya sa akin, magsisimula siya ng bagong buhay. Aaron, ngunit kung aaminin mo na isa kang demonyo, susuko si Qin Shuang sa iyo, ngunit naisip mo na ba kung gaano karaming mga kaaway ang ilalagay mo? O, ano ang tingin sa iyo ng mga tao sa labas? Matagal na nag-aalala si Lin. Hindi ba babasa, sa hinaharap, kapag nakita natin ang Aaron, sasalakayin natin siya. Sa pagitan ng mga kaibigan, palaging may babayaran, iyon ay walang pagbabalik, kung paano ako nakikita ng iba, mahalaga ba ito? Hindi ako nabubuhay para sa mga estranghero, nabubuhay lamang ako para sa aking mga kaibigan at sa aking pag-ibig. Ang matatag na paraan ng Aaron. Ang mga mata ng ibang tao ay magpapapagod lamang sa kanilang sariling buhay. Mas mabuting maging malaya at walang tigil. Kung mayroon kang 3 o 5 kaibigan at isang lalaking may puting ulo, ito ang gusto mo. Bumalik sa tingnan ang Aaron na ligtas na. Bumalik, si Fu Mei at Chu Tian ay nasa sabik, si Xiao Tao kasama ang huling pulutong, tahimik na nakatingin sa Aaron. Kuya Aaron, okay ka lang. Nagpakita ng kagiat na pag-aalala si Fu Mei sa oras na ito, na parang mas nababalisa siya kaysa sa Aaron. Oo, nilinaw ng mga lalaking iyon na iyon ay isang piging sa hongmen. Paano kanila maibabalik ng ligtas, Aaron? Hindi ka mangako ka sa kanila ng kahit ano, pwede ba? Nagulat si Chu Tian, ngunit hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng ilang pagdududa. Kung tutusin, mahirap isipin na ang Aaron ay otres kung hindi siya sumang-ayon sa kanila. Lalong naghinala si Chu Tian na sumama sa kanila ang Aaron. Brother Aaron, hindi mo maipapangako sa kanila. Ang smiley face na demonyo ay isang sikat na demonyo sa mundo. Ang pagsunog, pagpatay, pagnanakaw, paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan, at pagsama sa ganoong uri ng mga tao ay makakasira lamang sa iyong reputasyon. At saka, higit sa lahat, sa gabi, narinig ko na may isang tao sa kanang bahagi ay nag-organisa ng isang alyansa upang harapin ang smiley face na demonyo. Nagmamadali si Fu Mei. Aaron ngiti, diretso sa pamamagitan ng karamihan ng tao, sa kanyang kwarto, pack up, handa na upang simulan. Ngayon na, naguguluhan si Chu Tian na tumingin kay Aaron, ang pagpupulong na ito ay nasa kalagitnaan ng gabi. Ngayon din, alam ng Aaron na ngayon ang pinakamagandang pagkakataon. Kung may aksidente sa manor, magpapadala ang master ng Liu Cheng ng malaking bilang ng mga tropa upang suportahan siya. Kaya ngayon din ang panahon kung kailan ang depensa ng gate ang pinakamahina. Kung hindi ka aalis sa oras na ito, natatakot ako na walang pagkakataon. Maraming tao ang ganap na nalilito at nagtitinginan. Hindi nila alam kung anong gamot ang ibinebenta ng Aaron Gord. Gayunpaman, dahil nagutos ang Aaron, magagawa lang ng isang grupo ng mga tao ang gusto niya. Sinasamantala ang gabi, nagmamadali ang ilang tao sa pag-iimpake ng kanilang mga gamit, binayaran ang bayarin, at naglakad palabas ng lungsod. Nagkaroon ng maraming ingay sa lungsod. Maraming taong nakaitim ang napatay sa direksyon ng manor. Halata na ang mga sundalo sa Du City ay nagbalat kayo. Hindi ito alam ng iba, ngunit alam ito ng Aaron. Sa oras na ito, nagigising ang ilang tao sa ilog at lawa dahil sa hindi inaasahang pagbabago ng lungsod. Maraming tao ang huminto upang manood, o magpasya na sumali sa kasiyahan, o tulad ng Aaron, natatakot sila sa gulo at pinipiling umalis sa lungsod. Sa madaling araw, paraming tao ang papunta sa tuktok ng bundok ng Kishan. Dahil ang oras sa labas ng lungsod ay katulad, ang kalsada ay abala. Kasama sina Fu Mei at Xiao Tao, at ang digmaan ng mga restaurant at inn, maraming tao ang nakakita ng estilo ng Aaron. Sa makatuwid, palaging may malaking grupo ng mga ambisyosong tao sa paligid ng Aaron,
na gustong maging malapit sa isa't isa o hangarin ang lakas ng Aaron. Sa madaling salita, ang independenteng landas na itinakda ng pamilyang Fu para sa Aaron ay tila ang pinakamahusay, ito ay kontraproduktibo. Sa tanghali, si Aaron at ang iba pa ay nakahanap ng lugar na mauupuan, at ang grupo sa paligid nila ay umupo rin kasama nila. Sa oras na ito, isang grupo ng mga tao ang bawat isa ay naglabas ng kanilang sariling inihanda na lahat ng uri ng katanji tanging tuyong pagkain, magalang na gustong pasayahin ang Aaron tao. Walang magawa si Aaron at inilabas ang kanyang steamed bread. Inihahanda na niya itong kainin. Kapag ibinaba niya ang kanyang ulo, ang araw sa kanyang ulo ay biglang dumidilim, at pagkatapos ay ang buong lupa ay umuuga ng marahas. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po